Hi, hello. I am Larry Gracilla at ito yung G Solutions. Muli, nandito naman tayo sa isang pagtuturo na kung saan mas lalong maging klarado sa atin yung ating pag-aaral ng circuit analysis. Sa pagkakataong ito, isolve natin yung patungkol sa batteries. Meron tayong problem na ganito. So, nakasulat dyan, the terminal voltage of the battery is 15 volts. When it supplies a current of 5 amperes, the battery is then recharged at a rate of 3 ampere and the terminal voltage is found to be 21 volts. So find the electromotive force or the EMF and the internal resistance of the battery. Okay? So yan yung problem. At kung makikita natin dito, ano yung mga nandyan, mayroon binigay sa atin. Mayroon daw battery. So yung terminal voltage niya is 15 volts pag nag-supply siya ng 5 ampere. So ito yung unang kondisyon. Kaya ilagay natin dito, condition. Yan, condition 1. Ang i-drawing natin, yan yung battery natin. Ilagay lang natin yung sa battery as E, para sa EMF, electromotive force, at yung resistance maliit na R. Tapos, yung terminal niya ay ito. At ang sabi doon, pag nagsusupply ito ng 5 ampere, yung terminal voltage ng battery natin ay 15 volts. So ito, ayan ay 15 volts. Sige. Yan yung condition 1 natin. Tapos, ang ginawa nito is re-charge yung battery. Kasi alam naman natin na yung battery natin ay hindi forever na nagsusupply. Darating ang panahon na madi-discharge siya. So, kailangan i-recharge mo. So, re-charge yung battery. So, ito yung condition 2. Drawing natin. Sulat natin condition 2. Okay. So, itong battery ito, yan. Duplicate natin. Sige. So, imbis na ito ay di-discharge ng kuryente, ito ay mag-recharge. So, baliktad dapat yung direction ng current natin. So, pag ganito, papasok siya. Yan. Ang sabi doon, pag yung recharging current rate ay 3 amperes. So, pag gano'n daw yung nangyari, yung voltage dito sa terminal ay hindi na siya 15 volts bagkus siya ay 21 volts. Sulat natin. 21 volts. Ngayon, pinapahanap sa atin, sabi rito, required yung value ng EMF, electromotive force, voltage yung sa loob ng battery, at saka yung internal resistance natin. Okay. Sa solusyon natin, kailangan meron tayong dalawang equation kasi dalawa yung unknown natin, di ba? Yung E at saka yung R. So, yun yung hinahanap. Saan tayo makakuha ng dalawang equation? Dito sa conditions na ito. Conditions 1 and 2. Anong makukuha natin dito? Dito sa condition 1, yan. Pwede tayo maggawa ng relationship na yung 15 volt. So, syempre, ito yung terminal natin. Ito yung assume positive at saka yung negative. So, yung kuryente natin, papunta doon. Labas siya. So, therefore, itong resistor na ito, positive yan at saka negative yon. Papasok dyan yung kuryente.
So, itong E naman natin, alam naman natin na yung pag mahabang bar, yan yung positive. At pag yung maikli na bar, yan yung negative. So, ito ay positive at saka negative. Anong equation ang magagawa natin? Yung 15 volts natin ay i-equate natin dito. Ayan. Equivalent yung value niya. Yung voltage na na-create dyan ay equivalent sa 15 volts. So, following, sundin natin yung polarity, positive. Yung equation natin ay E. 15 is equals to E. Since na parehas yung polarity nito at saka yan, kaya siya ay positive. At since ito magkaiba, okay, kaya yun ay negative. Kaya ito ay E minus 5 ampere times R. Kasi yung voltage dito is 5 times R. Yan yung equation 1 natin. Another equation dito sa condition 2, ito naman ay pabaliktad, papunta dito yung kuryente niya. Kaya makikita natin na ito yung positive, negative, ito as is ito, positive, negative. So, ang 21 volts natin ay equivalent siya sa E, kasi nga this is assumed to be positive, negative. So, ito parehas yan. Okay. Kaya positive siya. Pero ang pagdating dito, parehas din. Okay. Yung sign niya. Plus, yung current niya, para magkaroon tayo ng voltahe, 3 times R. Right? Ginamit natin yung Ohm's law. Ang Ohm's law kasi is B is equals to IR. So, ito ay 3 times R. Yun. So, meron tayong dalawang equation. So, sa dalawang equation na to, yan. Yung una, kunin natin. Lagay natin dito. Yan. At saka ito yung pangalawa. Ito. Okay? So, madali nang masolve kasi may dalawang equation tayo at saka mayroon tayong dalawang unknown na hinahanap. No? So, para further ma-simplify natin to, pwede na yan. So, pwede na natin actually gamitin yung elimination. I-add natin yung dalawa o kaya i-subtract para mag-cancel yung E. I-subtract mo yung dalawang equation na yan. Kaya ito ay 15 minus 21. This will be, give us negative 6. Okay? So, A minus A is 0. Ito magiging negative na rin. So, negative 5 minus 3, no? So, negative 8R. Yan. So, therefore, makukuha na natin dyan yung R natin. So, yung R natin is, i-rearrange lang natin. 6 and 8R. Or, pwede namang R is equals to 6 over 8. No? So, pwedeng ma-simplify ito. Divided by 2. Ang bibigay sa atin dito sa numerator niya, doon sa 6. Numerator, 6 divided by 2 is 3. And 8 divided by 2 is 4. Yung value ng internal resistance natin ng battery ay 3/4 ohms, or sa decimal ito ay 0.75 ohms. Okay? Ito yung sagot natin para sa value ng ating internal resistance, yung small r ito. Yan. Since nakuha na natin yung, madali nating makuha yung EMF o yung electromotive force. Substitute lang natin yan. Pwede natin gamitin yung equation na ito. So, sa libawa, di ba, pinagalan natin ito. Ito equation 1 natin. Ito yung equation 2. Kahit anong equation, pwede mong gamitin, i-substitute yan. Makukuha natin yung EMF. Sa case na ito, pwede rin nating gamitin yung equation 1. Use equation 1.
Ano yung equation 1? Ayan o, 15 equals E minus 5, okay, 3, 4, or 0.75. So, yan, makakuha na natin yung E. So, si E ay 15. Lipat natin to sa kabila. Lipat mo dito sa kabila. Magiging positive yan. Kaya, plus 5 times 0.75. Yun, diba? So, tingnan natin kung mayroon tayong calculator. So, ang sabi dito ay yung 15 natin plus 5 times 0.75. Okay? So, yung E natin, yung E is equals to, ilan yan? 18.75. Ang unit niya ay volts. So, ito yung value ng ating EMF, electromotive force. So, ganun lang kadali yung pag-solve nitong problem na ito. O sige, so maraming salamat sa panonood sa video ito. Nawa nakatulong ito para sa iyong pag-aaral. Paki-subscribe na lang kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na ito at paki-comment dyan sa comment section. Salamat!